Why? Bakit sa nakinig siyang dalawa ng comfort rooms? Malawak na yung tubuhan mo. So that time kasi, in the comfort room for every room, they used a remote. Diba? Even sa mga old houses, yun makikita natin. And common in Spanish homes before, that between their dining room and the kitchen, they have their own small arch window. Nakita yung puting bintana na yun. Okay, they put that window to facilitate the movement of the foods and to minimize the foot traffic in and out of the kitchen. And besides, isa sa mga table manners sila noon, hindi sila kumakain kung may servant sa harap nila. Especially kung pangit. Kaya nag-smile. Kami sa dito kanina, so hindi ko may intensyon na tabakan siya. Usa siyang nagpahalap. It means, inside of that small arch window is kusina nila noon. But I'm proud to say, kwarto ko naman. And that's our first again, Master. But by the way, isa sa mga nagpapatibay ng structure ng bahay na to. Okay, everyone, I want you to try to run your hands to the posting walls of the mansion and you will feel like a marble or napakakinis nga. Ngawakan. Sabi nila, bakit daw ganyan kakinis? Eh, ikaw ba namang araw-araw magpahawakay talaga? Bakit daw ganyan kakinis? Ang sekreto kasi dito before, maniwala kayo sa hindi. Ang finishing ng buong mansyon, instead of tubig na ihalo sa semento, they used egg whites or puti. Naniniwala kayo doon? Okay, para clear tayo. Sa mga naniniwala, ipagpatuloy nyo na. Sa mga hindi naniniwala, mariho tayo. You guys, nag-start ako dito. Frankly speaking, di naman talaga ako naniniwala na bilog egg white sa bahay na to. Sinong maniniwala? Eh kahit eggshell, wala akong nakita. And besides guys, ako kasi ang klaseng tao na kapag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. But then, I realized, ang pangit pala na kung ako yung magkukwento, tapos ako di ako naniniwala. So ang ginawa ko, naniwala. I made my own research kung bakit egg whites ang ginamit nila. Tama kayo. Dahil hindi lang sa structure na yung may egg whites, even sa mga old cathedrals, old churches, they used also egg whites because they made that as their binder. Example, Damiagao Church in Iloilo, the Molo Church in Iloilo, the Paimos Baclayon Church in Bohol, and even Pyramid of Egypt, that's made of egg white. But you're right, just imagine kung ilang itlog ang naubos. Bakit na po yung mansyon? Ika nga ng isa dito sa akin guys, galit niya akong tinanong. Saan sila kumuha ng itlog? Galit ko rin siyang sinagos. Rado ako, hindi sa akin. Well, gusto rin naman no? May farm sila noon, poultry, di ba? Kung may farm sila noon, malamang ito yung reason kung bakit wala na silang farm ngayon. So the very larger cave plantation dito sa Negros, try to look at the structure outside na may puno sa taas. Nakita nyo yun? Yung parang tower across the road, tapos pinubuan ng puno. Alam nyo ba, ma'am sir, kung ano yung mataas na structure na yun? Importante yun. Bahay ni Rapunzel. By the way guys, that is the chimney. Smokestack, chimney of their Muscovado sugar mill. Or they made their own Muscovado sugar. During that time, manually, kalabaw yung umiikot dyan. Tapos ang kalabaw, may takip sa kanan mata, pa rin ikot, kaliwa lang. Kasi walang takip yun, kakanan, masasira ang rotation nila. Kalabaw yung umiikot dyan, just to extract the juice from the sugar cane. Using that two big stone, or we call it molino, ilalagay sa large pots, doon niluluto ang asukal. Ang tawag nila dyan in Spanish words, makina di vapor, di horno economico. Mahirap.
Aso-karira na naman. Di ba guys, may puno na sa taas. Kung paano punta yung puno doon, they call that bird droppings or maybe dala ng ibon. Napakapangit naman kung magpakit ng gardener doon para mag-tree planting doon. Well, part also of this mansion is the original fountain since 1920. Yes, you're right. That's an original fountain, except the water. And mostly guys, ito yung tinatanong dito sa akin. Aber, kung plinano dati ng mga Japanese na gamitin nilang headquarters or garrison ng bahay na to, paano daw nila natunto ng lugar? Kasi in fact, nakatago naman in the middle of their sugarcane plantation. Even nga tayo, kung walang minagturo, hindi natin makikita to. Well, according to their history, huli nang nalaman ng mga Lacson that their gardener were informer of the Japanese. Siya ay nagturo ng place. At nagkwento about the family background. But dito, they did not succeed kasi naunahan ng mga Amerikano. Ang tawag natin sa kanila, mga makapili. Okay, maring katanungan natin kanina kung bakit 13 ang anak niya, 8 kwarto lang dyan. First, hindi nakatira ang 3 dito sa second family niya. So 10 lang, kulang pa rin ang kwarto. May rule siyang binigay sa 10 niyang anak noon na hindi kayo maaaring tumira dito kung may asawa na kayo. E yung 2 married na, kaya 8 kwarto na yung pinagawa niya. Kaya pala hindi nakatira ang 3 dito sa second family niya kasi nung nag-asawa ulit siya, sinunod niya rin ang role na binigay niya. Hindi niya pinatira dito, umalis din siya. Because this mansion was built in honor of his first wife, Maria Braga. Para kay Maria Braga ang bahay na to, but sad to say, hindi rin siya nakatira dito. Kasi patay na siya nung pinatayo ang mansyon. It means pinatayo to in memory of her. Kaya nga tinawag ang place na to as the Taj Mahal of Negros. It's because of that story. If you are familiar with the story of Taj Mahal in India, similar sila. Ang pagkakaiba lang sa Taj Mahal in India, doon mismo nakalibing ang asawa niya. Dito, hindi nga nakalibing dito, abay, nagpaparamdam. Agoy. Hindi nga nakalibing yung asawa niya dito, but he molded their initials in every post of the house. Gusto makita yun. Right, look at the structural design that we can see it around the mansion. Yes, guys, what letter did you see? The letter E, but it's not letter E. In fact, that's 2 M's facing each other. Stands for Mariano and Maria. Well, minagtag, na parang letter M tagilid, hindi na lang pinatayo. O try patayuin, mukha siyang McDonald's. Part of their Italian letter. Besides, makikita daw natin ang value ng isang bagay kung paghirapan natin titigan. Suggest ko lang, kailangan yung tumadilid para malaman letter M. So that's 2 M's in reclined positions, stands for Mariano and Maria.